Good afternoon, sir. This is General Chris Piram from Section J2F-1. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pangunahing kaalaman sa pagtatakda ng katatagan sa pagkasira or damage stability ayon sa Solas Chapter 2, Verse 1. Magandang gabi po. Pag-uusapan natin ngayon ang mahalagang konsepto ng damage stability, isang kritikal na aspeto ng kaligtasan sa paglalayag ayon sa SOLAS. Bago tayo tumungo sa ating main topic, ano nga ba ang SOLAS? Ang SOLAS o ang International Convention for the Safety of Life at Sea ay nagtatakda ng mga pamantayan para sa kaligtasan ng mga barko. Ang Chapter 2-1 nito ay particular na tumutukoy sa mga kinakailangan sa damage stability. Ano nga ba ang mga ito? Ang damage stability ay tumutukoy sa kakayahan ng isang barko na manatiling matatag at lumulutang kahit na may bahagi na nasira o nabutas, gaya ng pagtama ng malaking alon o banggaan. Sinasiguro nito na may sapat na oras ang mga sakay para makalikas kung sakaling may mangyaring aksidente. Paano nga ba tinutukoy ang damage stability ng isang barko? Mayroong mga komplikadong kalkulasyon at pagsusuri na ginagawa ng mga eksperto. Ngunit ang pangunahing konsepto ay ang pag-alam kung magkano ang tubig na pwedeng makapasok sa barko nang hindi ito lumulubog o nawawalan ng katatagan. Isa sa mga mahalagang aspeto ay ang compartmentation, ang paghahati-hati ng mga barko sa compartment o silid ay naglilimita sa pagkalat ng tubig kung may mangyaring pagkasira. Mas maraming compartment, mas mataas ang tsansa na manatiling lumulutang ang isang barko. Isa pang mahalagang salik ay ang freeboard. Ito ang distansya mula sa tubig hanggang sa itaas na bahagi ng barko. Mas mataas na freeboard, mas maraming tubig ang kayang tanggapin ng barko bago lumubog. Ang SOLAS Chapter 2-1 ay nagtatakda ng mga tiyak na pamantayan para sa damage stability. Depende sa uri at laki ng barko. Kailangan itong masunod upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at crew nito. Sa madaling salita, ang damage stability ay isang mahalagang aspeto ng disenyo at operasyon ng mga barko. Ang pagsunod sa pamantayan ng SOLAS Chapter 2-1 ay nagsisiguro na ang mga barko ay may kakayahang makaligtas sa mga posibleng pagkasira at maprotektahan ang mga sakay nito. Yun lamang po. Sana po ay marami kayong natutunan sa kaunti nating video na ito. Maraming salamat. SOLAS Chapter 2, the second criteria on damage stability. Damage stability addressed in SOLAS Chapter 2 ensure a ship can remain afloat and stable after sustaining damage, typically due to collision or grounding. This is achieved by analyzing hypothetical damage scenarios and ensuring the ship can withstand the consequences while also considering the probability of survival. And also I will explain the damage of stability. Damage stability criteria ensure a ship remain afloat and stable after being damaged, such as by flooding. These criteria involve assessing the ship's ability to withstand the loss of buoyancy, maintain a satisfactory conditions of equilibrium, and prevent capsizing or sinking. The extent of damage, the permeability of space, and the ship design featured
all plays a role in determining a damage stability. And yun lang po. Maraming salamat.